una, kalaban ako, moto. Niyato ko lang Pastor Nick, hila ko ito, ko siya, Pastor, grabe din mo na ako makaya Pastor, surrender na ako na sa Ginoo kay di dyan makaya guys, kay muna ang kalaban ako, ginahingan ko siya nga, wala na kayo pag-asa dong, kanang simba-simba ni mo, sus, sa unang sa, maningan na mura lang gigagwala ato, mura ginadiscourage ko siya, but katong nga tayo, surrender na ako tayo sa Ginoo, kasi pagsakit yung ulcer, dahig ko siya, o nga panahon nga, clear niya akong mind. So, ang gatag ang verse niyo is Mateo 11:28. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. So, every time makafeel tag anxious, every time makafeel tag discouragement, feeling na to, wala na tayo pag-asa, but God is good, igsoon, tumuduol na siya. So, mo itong testimony nga maayo kay Ginoo sa pinagbuhi. Kasi pag lost na ko, pero gidakos gabang ko niya. Amen. Next. Hey guys. So, this past few weeks kay grabe kayong burdens, pressures, o financial, kaya siyempre graduating, as a student, diba, din mawala financials, nga ka ng kinahanglan, and every time pod na ka ng nag-OGT pod me, tapos daghan na kayo, napay-prom, napay-exam, so pressure na kayo, dagpo na kayo ng bugat na kayo ba. So, katong nga time is last prayer meeting, surrender na ako sa mga Lord, na ako ni kaya, bugat kayo. Diba, syempre sa ato ang pagpangalagan, makafeel tag kabugnaw. Labulag sometimes makalimot ang devotional, makalimot tag basa sa puno sa Ginoo. So, sometimes makafeel tag bugnaw, pero anak ko, Lord, kaning keep the fire burning gani, ipadayon Lord God ang pagkalayo sa akong kasing-kasing nga. Mas ipaduol pa ko nimo. O kato ganay mo nga ngingon pa David mo to pinaka-favorite ko nga verse nga. Matthew 11:28 for no. Come to me holy friends. For where in burdens and I shall give you rest. So kato na dito sa kuno na nga kanang galing kabugato nimo ihatan mo sa Ginoo ka syempre as a student kaning daghan tag mga hunahuna gani for sa ato kang ginasik nato si Lord ising na ato yung mga studies pero una nato si Lord di ba gahin tag time sa Ginoo so igabalos na tanan sa atong buhi nga Dios sa ato studies sa family sa ato sa everything so kanang i-surrender tanan sa Ginoo ang mga burdens o gato po na partner atong verse para sa ko ang partner atong verse na Matthew 11:28 is Romans 8:18. The pain you will feel right now compared to the happiness that is coming. So naay prepare sila sa the best nga mas the best pa og kanang mas happy karong nga feel nimo is napanay joy nga mo abot. So kato lang. Amen. Ito panas do. Kadik. So, wala na. So, mag-start na sa word. So, So, basahan na ito Philippians 4:6-7 atod sa 8. Basahan na ito. Bible na, Bible. Basahan na ito. Philippians 4:6-7-8. Iliyong basa. Ano mo yung wifi? Dili mo yung wifi. Verse number. Philippians 4:6-7-8. Wala dyan. wifi. Online mo din. Hindi makabasa. Salamat eh. Yes. Ito, Philippians. 4. 4:6-7 verse 8. Apila ang 9 na doon. Pilang 9. Apila ang 9. Philippians 4. Philippians 4:7. Yes. English. 6. 4:6 to 9. Kung sa Philippians 4:6-8. 9. Ay, ito 9. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. 7. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good, report. If there be any virtue and if there be any praise, think on these things. 9. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do
And the God of peace shall be with you. Yeah. So I want to, I want to call this message is overthinker to overcomer. Amen. So what happens in your life, what happens in your mind can either victory or defeat. The battleground is in your mind. Amen. So ang battleground is nasa itong una. It's either nga ma-defeat ta or victory. Nara dyan sa itong una. Kung piliun na itong mabadaogon ta, kung piliun na ito kung mapapildi ta. Kung kabalo ba mo na pwede ta physically fit but mentally broken. Kabalo ba ta nga physically fit in appearance, daw ka taglawas, mayo ka tagbarog, healthy kita, but atong una deep inside itong una guba. Mentally unstable diya itong una. Amen. Pwede ta na physically fit kita. Ayos kita tanawon in barog, but sa deep inside atong una guba diay. So first target ni Satan is your mind. Tagaan kanya instability. Kay bisag natay sakit ra physically, kaya jud ni Satan hilabtan ang imong una. Bisan pag physically ray mong sakit, dala kay sakit gamay, nabiki lang ka. But ang tiyawa isuon, gatira na siya sa imong una. Dili makanya sumbagon. So niya pagsumbag, ang tiraho na isuon ang imong una. Yeah. Kay tanan na sa imong mind is ana kay Bible nga imong una is ang battleground. So we can use circumstances in your life para i-inflict ang imong una. Amen. Gamiton sa yawa ang circumstansya igsuon, imong problema, imong pamilya para lang ma-down ka. Because ang yawa igsuon napili na ni Jesus. Dilapay na 1,000 years ago. So wala dili man siya kabalo sa tuwa, dili man ta kaya niya sumbagon, dili man ta kaya niya tukluron. Ang iyang buhaton igsuon, ang circumstances iyang gamiton para ma-down ka. So kaya gamiton ni Satan ang imong balatian para i-torture imong una. Kaya gamiton ni Satan na sa gamay lang gani nanakay kanintura pat dili gani healthy imong mind kung dili gani transform imong mind sa pulong sa Ginoo ayaw pag-expect igsuon nga health ayaw pag-expect nga maayo ka ayaw pag-expect nga kung ginhuna nimo kay puro na lang discouragement ayaw pag-expect nga maulian ka so kanang intrusive thoughts na imong mauna-unaan wala man nimo gi-welcome pero imong una-una mura kag harason natod sa maglisod kag tulog and most of the time imong una-una dili ka relax and most of the time your mind can stop thinking. Dili na kamunog siguro na. Every time na nakay problema, Lord, ayun na ni Lord eh. Ayun ang gawon na mga ko eh. Sao naman ako ni. But ana ang Ginoo diri sa But dili ta ngay mabalakay kay karong gabi una ayuhon ta ni Jesus. Amen. I-transition ta ni Lord from depression to celebration. Amen. Sa ito, from depression to celebration. Celebration. So, from doubt to confidence and from overthinker to overcomer. So, nindot kaya kung ibasa ganihan na si Apostol Paul na don't be anxious. Ayaw kabalaka. About kung unsay nahitabo sa imo karon, instead mabalaka ka iyampo na sa Ginoo. Yes. Anxious about anything. Unsay sulod sa imong una-una kasing-kasing. Ang giingon gani ni Apostol Paul na dili suggestion kun dili kumanda ni Lord mo salid ka sila ha. Sa iya ha. Na dili tangay mabalaka ang ginapasabot ni Apostol Paul diha is stop overthinking. Yeah. Ayaw sigunahuna kung unsay problema nimo karon. Instead na magunahuna ka na ang fix na igsoon is surrender na nimo sa Ginoo. Amen. So, 3. And some of the point in life, nakabati na jud tag overthinking sa lailahin nga sitwasyon. Yes. Some of the point in life, dili man ta mo ma-blame kung unsa yung gidala-dala ron, kung nama boy makakabukaton, nama jud na kay tao ra man ta. Nama jud tay problema, but ang nakalamang sa to is natay Ginoo. Amen. Ug kabalo ba mo na si Apostol Paul nagsulat sa Philippians chapter 4, it is written 1,000 years ago. Di ba makuno tangan masulat man ni Apostol Paul nga may social media. Alangan na social media guys so nagigamit karon is mo na maka-anxious sa tuwa. Mo na maka-una-una tang nganong nagbalaka man ko. Tungod sa social media, mo na gamiton sa yawa. Kaysa panahon ni Apostol Paul, bantog na i-anxious sa ilang time because mga persecution, so ang ginasigutan dia is life and death. Matog day naghadlok si Apostol Paul, makabatay siya anxious kay ang ginakuhan sa una is persecution. Mga pamatay. So, 1,000 years ago, and our generation right now is the age of overthinking. Karon nga panahon, daghan na kay problema, bakta kung gani kay ka. Matanon pa kay ka, pero mentally unstable na ka. Yeah. Mentally broken na ka, daghan na kay kaginahon na. Bisan gani, gamay lang kayo, pero mo na ginabigdil na nimo sa imong kasing-kasing. So,
Wadyo gipilig soon, bata man na mo tiguwang, mag-overthink dita, every time natin problema, every time natin struggle sa tong life, makaingon mo dita, maka-question pag ganita ka Lord nga, Lord, ganong gilet man nimo sa ko nga problema? Anong gilet man nimo ni Lord? Ba't wala ka kabalo sa purpose sa Ginoo? Basin day gilet pa ni Lord si mo para mubalik lang kasi ha. Basin day gilet lang na ni Lord si mo kay naay purpose sa Ginoo si mo, basta ko bana. So lastly is, ang verse na ko sa last is Mateo 11:28. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Lastly is, if nakaka problema, naka-discouragement, pakain ka, Lord, dili na ako ni kaya, Lord. Lord, grabe naman ni Lord. Dili na mo katulog taga-adlaw, Lord. Taga-gabiin na lang, ginalabanan ako ni Lord. But ana si Lord, ayaw na labanin na. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Doon sa ko anak, ay naasa kong kapamulayan. Doon sa ko anak, every time na nakay batil nga gina-face ron, doon sa ko anak, ayaw nagsukli na. Ay dili na nimo trabaho na nako.